Lumaki ba ulo ni Empoy? Hindi ko masabi, Kuya Ochi. Ah, Kuya Ochi, i-edit out mo na yung mga ano eh. bakit papa-edit mo, Empoy? Unang-una, may kasalanan ka. Tapos papa-edit mo yun sa... Wait lang kasi. Komportable ka kasama siya o ikaw lang isa? Siya na lang. Pasensya ha, hindi pwedeng sorry lang. No, don't touch me. What the f***? So embarrassing. Kaya. Hindi pwedeng ganun lagi. Kaya lumalaki yung ulo ibang mga artista kasi laging humihingi ng pasensya yung representative. It's not fair. Kuya, sorry, Shame. Ay, it's fine. Hey, Bukan. Oh, shucks. Yung mic niya. Oh. Hindi. Bagalan mo pa. Bagalan mo. Naghintay na rin naman kami sa'yo. Ito na, susud ka na. Sorry. Ako na. Oh, shucks, man. Just 1.5 hours ka namin inihintay. Yo, sorry. Alam ba 23 na ngayon? So, kailangan ko mamili. So, na-delay ako. Shucks, it's my fault. Di ba? Hindi mo alam yung sketch. Yo, sorry talaga. Anong dahilan? Yun nga eh, kasi nga, nalate akong gising talaga. Sorry talaga, Kuya. Sorry. Na-late ka ng gising. Sorry na. Oh, shucks, man. Ngayon lang nangyari to. Oo nga. Pinaghintay ako eh. Normally, kung anong call time, yun ang ano, dapat mamimili ako sa mall. Ikaw, anong lakad? Bumili ako dapat. Ako ba galing? Niyaya akong party talaga kasi sa... Party? Hindi ko talaga alam na. Ano po? Hindi mo alam meron ka schedule. Hindi, may skid ako. Alam ko, kaya lang. Yung alarm ko sa, sa cellphone, hindi siya nag... Ay, bakit sa nang sa cellphone yung iniisip mo? Hindi, nag-alarm ako. Alarm ka. Sira phone. Siya nag-alarm. Ewan ko nga, nakasilent kasi ko yung siguro na... Kahit naka-silent yan, mag-a-alarm. So hindi ka nag-alarm. Kasi hindi mo alam. Kahit naka-silent, nag-a-alarm siya. Saan ka ba nakatira? Hindi ko yun, ako sa Bulacan. O, saan yung unit mo dito? Dito sa Gilmore, sa Gilmore. Gilmore ka lang. Kuya, sorry na. Wala na, paano na? Sabi kasi ni Tita Pearl, parating ka na kanina. So ano to? Sa Bulacan ka ba magagaling? Hindi ako willing Ha? na may skid. Paano tutuloy pa ba natin? Hindi, tutuloy ko. Siyempre, andito na ako dahil Sorry, Tita Pearl, lumaki na ba ulo nito? Ganyan ka ba dati? Kuya, first time ko to. First time. First time? First time ko nag- Sa set, hindi ba nalilate? Lumaki na ulo. Kuya, di. Ganun talaga pag nagiging successful. I love you na. Sorry na. Dito kanina, wala pang 11, andito na. Gay professional. Hindi man porke na ikaw pinanonood sa Netflix, eh, magagaganyan ka. Inaano ko lang, sorry nilalabas ko lang kasi ayoko yung... Kuya, sorry. Gusto ko nakangiti ako mamaya. Bubusit ako. Buti na detect mo ganyan yan, Kim. Hindi ko nga lang kung gusto. Pwede po bang reschedule na? Hindi na, andito na ako. Kim, Pwede po bang siya na lang? hindi. Diyos ko, nag-intay ka. Ako nag-intay. Dapat pauwi na ka. Hindi, kailangan ko po kasing umalis. Kailangan kong bumili ng mga gamit. Sorry, Mama, 36 na. Kailangan ko... Sa ano na lang natin. Sige, i-intro na lang. Kailangan ko nang umalis po. Hindi kasi, kailangan ko nang umalis. Hindi naman pwedeng laging naghihintay sa'yo mga tao. Pasensya ha. Hindi pwedeng sorry lang. Game na. Smile ka. Hindi pwede. Kasi Kailangan ko po umalis ng 1 p.m. No, don't touch me. It's 23. It's friggin' Christmas tomorrow, Emps. What the f***? Pasensya po, Mama Ogs, Mama Ogs is just being nice to you. Hindi, ganyan po kasi siya lagi. Ganyan siya lagi, like all the time. You make me wait. I cannot wait all the time, man.
Nangyari sa'yo. Pasensya na bros ha. Nakakahiya sa mga tao. Uuwi yung mga yan. It's Christmas. The Nay, I'm sorry. I cannot do it anymore. Do it for me. Okay? Can I just do it with you without him? I don't know. Wala bang ano? Hindi. Next time, dapat nakikipag-coordinate kayo sa road manager ni Empoy sa corners 2. Sana nag-call na lang ako ng ano pala, 12 para at least okay na yung 39 minutes. Wala tuloy yung flow of thoughts ko. Alam mo si Ding Dong tsaka si Marian. Maaga pa sa call time andito. Opo. Because excited sila. Excited sila na ma-feature dito. Ding Dong and Marian yun. Sorry. It's so embarrassing. Kaya. Hindi na hindi pwedeng ganun lagi. Kaya lumalaki yung ulo ibang mga artista kasi laging humihingi ng pasensya yung representative. It's not fair. Pasensya, Espren na. Saka na yung t-shirt. Sorry, Maos. Kaya Wala bang flight net bukas? Going to the US. Sorry. Sana manood ng pelikula natin yung sorry. Komportable ka kasama siya o ikaw lang mag-isa? Siya na lang. Sige. Ikaw gusto mo, ikaw ang interviewin ko na lang. Ako kasi ayokong humingi ulo. Tapos na ako sa mga ganyang era ng tataray na siya. Tanda ko na. Pasensya po kung ako po yung... Pagkagalan din eh. Respect. So, okay na? Huwag na kayo sumimangot. Okay na. Kaya ko po yan, artista ko. Love you, Nay. Game. Pangarap mo to, Empoy, tapos hindi mo aalagaan. Andiyan ka na, oh. Anyway, ano nga, My zombie. yung song. My zombie. Naku, hindi po si Gerald Napoles ang kasama niya ngayon. May ibang lalaki ito. Siyempre, si Kim Molina at ang kanyang leading man sa My Zone Babe under Viva Films, the late Empoy Marquez. Ay, hindi ko maano. Diyos ko, nahigop mo na ako, Empoy. Sorry ako dyan. Nahigop na niya. At kasama po natin ngayon, syempre, hindi ang kanyang real life sweetheart ang kanyang kasama. Syempre, si Kim Molina at si Empoy Marquez. Hi! Hello! Kim. Hello. Empoy. Oh. Inaantok ka pa? Hindi. Inaantok ka pa? Hindi. Sandali. Ano? Maayos na yung mukha ni Empoy. Haggard Kailangan to. siguro gusto mo lagyan ka ng powder. Haggard. Powder na. Malagyan ko siya. Haggard siya. Sorry. Sorry. Haggard siya. Sorry, Kuya. Sorry, Kim. May makeup kami rito. Ikaw tinamig. Pupunta ka ganyan dahil ikaw si Empoy. Smile ka na, Empoy, ha? Smile. Game na. Okay na. Ano na yun. Oy, nako, iba naman ang kasama niya ngayon. Hindi si Gerald Napoles, ang real life sweetheart niya, kundi ang kanyang ka-love team. Ang tinutukoy ko, Kim Molina. At syempre, ang aming pinaprank, Empoy Marquez. Ba? Ano? Tinatanong ko siya dito. Alam ko, totoo na. Ezran! Kaya na siya. Okay. Wala, nasira yung powder. Professional to ng malala. Ang naman kasi. Pagod na kasi siya sa Sorry.
Grabe kayo. Shucks, man. Sino ba, ano ba? Ako na lang mag-interview sa inyo. Ang saya! Again. As an English speaking na ako kasi galit. Ano ako, nalulungkot ako kasi. Hindi naman ako ganun. Sige na, wag ka. Hindi ka nga ganun. Hindi nga siya ganun. Kuya Oji kasi isa sa unang nakasalamuha ko na nag-umpis na pala ko. Aww. Kaya nga, alam ko nga yung life story mo. Sabi ko, bakit late si Empoy? Eh sabi ko, Kim, gantihan natin dahil late siya. I-prank natin. Ang galing, effective. Ang sakit pala dito pag ganun. Oo. Ang hirap sa loob. Hindi ko alam. Bakit? Ba't kanina pigil na pigil ka? Hiyang-hiya ako, Kuya Oji. Hiyang-hiya ako sa inyo. Kaya hindi ka makapagsalita. Sorry. Ito naman, napakagaling mo artista. I know! So, nakaunod to kanina pa na. Oh. Kitang-kita din yung mga reaksyon ko na, Kuya Oji, edit out mo na yung mga yung pangit ko kasi. Huh? May nagsabi ba na gwapo? Mama! Bakit papa-edit mo, Empoy? Unang-una, may kasalanan ka, late ka. Tapos papa-edit mo yun sa... Wait lang kasi. Sorry na. Kaya nga, tayo naman magkakabarkada tayo. Meron mga ganun, wala naman perfect eh. Siyempre, nalilate ka din naman. Pero siyempre, kailangan namin makabawi ni Kim. Ano naisip mo kanina? Mag-walkout na kayo, tapos, ito tuloy yun. Tapos may mamimili pa daw sila. Naiintindihan ko lang sobrang busy lahat ng mga tao ngayon. This is my first time na ganun talaga. Sorry na, Kim. Wala nga. Kachat ko pa si Gerald kagabi. Alam ko. Anyway, buti hindi nagseselos si Gerald Napoles sa mga nakakatambal mo sa pelikula, lalo na sa Momol. Sa Momol Nights. Oo, na talagang parang okay lang sa kanya yung grabe yung ginawa niya ni Kit Thompson. Hindi po. Si Jack kasi, sanay siya. Kumbaga parang sa theater, tapos alam niya pag work lang. Mas ako talaga. Mas ikaw ang... Medyo selosa po kasi talaga ako. So, we had to work on that. Pag kami ni Jay, kailangan niya ako kausapin. Parang bago sa akin lahat. Di ko naman in-expect na magkakaroon ako ng jowa na mag-artista din. Sarili ko nga po, Mama Ogs, di ko alam na mag-artista. Akala ko, singer ang gusto ko eh. So, wala akong hindi. So ito, hindi naman pinagdudahan ni Gerald to si Empoy. Actually, medyo may problema po kami ngayon, Uy! Wala. Oo. Tropa sila. Excited nga po siya eh. Nung nalaman niyang may movie kami. So yung sa movie na ito, wala namang kayong love scene, kissing scene. Wala po, may patungan do. May patungan po mangyayari. Abangan niyo po yun. May mga zombie talaga. Yes po. Parang post-apocalyptic po siya. And yung buong mundo, wala lahat zombie na. So, sa isang baryo, kung saan yung baryo ni na Empoy, may babaeng pupunta doon na parang may in love siya. So, yun po yung character ko, si Yasmin. Tapos, sinalagaan niya, kinupkup niya. Tapos, in the long run, makikita yung ano yung naging challenge nila, kung bakit umalis si Jasmine. Tapos, nung nakita niya ulit si Jasmine, zombie na siya. So, the journey of Empoy's character, Pong, trying to make Yasmin remember yung pinagsamahan nila. Ito si Empoy eh. Madalas napapanood natin sa Netflix eh. Kaya feeling ko parang ba't na-late ito? Dahil ba napapanood siya sa Netflix? Uma-attitude na. Hindi pa siya tapos! Bakit ang dami ba masyadong ginagawa? Kaya sobrang siksik na schedule. Kuya Joel, actually wala. Wala ka sa sarili mo ngayon. Wala ko sarili ngayon. Wala siya sarili. Kasi nga, andun pa rin ako sa kanina. Hindi ako makamove on talaga. Sorry na talaga. Hindi ko alam paano ako mag-vlog. Pero ako na lang, Mama Ogs, nung nagtitaping kami, si Empoy, game talaga siya sa lahat. Yung para mabilis lahat, matutulog siya dun sa may puno. Totoo. Makikita mo kay... Monkey?
Ha? Wala akong sinasabi. Ikaw nagsasabi. Oh. Ng definitions. Charis. Oo. Doon siya talaga, kahit wala siyang kung makakakuha siya ng pahinga, kahit saan. Basta malapit siya sa set. Para mabilis. Kaya nga hindi ko po alam kung pa siya late ngayon eh. O sa set, hindi naman nalilate. Hindi naman po. Oh. Hindi naman siya. Doon sa experience ko so far, kasi magkakasama naman kami. So, paano mo i-depensa yung sarili mo kung sasabihin ko, parang lumaki ba ulo ni Empoy? Hindi ko masabi. Na lumaki ulo mo? Hindi ko nga masabi ko kasi puro yun na lang hindi ko nagagawa. Yung? Hindi na makiulo kasi gusto ko i-try eh. Kaya Gusto mo i-try? Teka, dito ha? Ang ulo mo. Hindi sa baba. Kaya pa ba natin itong interview? Best friend! ano? Bakit ganito yung interview? Because di ba ang interview mo dapat ano lang, yung Casual? Casual. Oh. Pero natutuwa ako kay Empoy. Ang layo na ng kanyang narating. From Mr. Suave. Tapos ngayon, hindi ko naman nararamdaman sa'yo yung parang lumaki na ulo ni Empoy. Nag-start ako 2003. 2023 na. So 20 years. Kailangan ko na lumaki ulo siguro. Kasi para i-celebrate mo naman, di ba? Para may difference, no? May, Kasi yun na lang hindi mo nagagawa. So, si Kim, alam naman natin na meron ng partner in life. Sorry, wala akong nababalitaan kay Empoy. Meron ba? Wala. Wala. Wala nga. Totoo ba? Mamatay. Mamatay, pero may mga kalaro naman ako. Anong kalaro? Okay na yun. Mga naririnig kang hindi namin naririnig? May kalaro daw siya. Hindi, may mga... Basta mga flingersy. Okay na kayo. Ilang taon na si Empoy? 30. Bakit hindi ka pa lumalagay sa tahimik? Ang ganda ng tanong mo kasi kakababa lang ng phone kanina ni Alessandra. Yun, pinagkwentuhan. Oh. Yun na rin yung ano ko. Yun na rin siguro yung next step ko is mag-settle something. Well, maybe this... Magsasettle ka pero wala kang girlfriend. Maybe in silent way. Ayaw mo lang na haluan ng showbiz yun. Yeah. Personal mong buhay. Makes sense. Di ba yung mga ganyan, kaya medyo nalilate sila. Hindi sa pagdating, nalilate sila sa pag-asawa, sa paglagay sa tahimik. Dahil sila minsan yung breadwinner. Breadwinner. Mas inuuna kong yung prioritize yung family ko. Hanggang sa pagtapos ko sila lahat sa pag-aaral. Lahat? Wow! College? Yeah. Ilan silang magkapatid mo? So lahat sila, ikaw nakapagpatapos? Tulong-tulong, family. Oo. Pero yun, something ganun. Ngayon lahat sila meron na silang asawa, tsaka mga anak. Ikaw na lang natitirang wala? Yes, so, because it's a choice. Ano ang kinaiingitan mo kay Kim? Attitude, behavior, sa love life, whatever. Yung nauna siya dito. Ano naman ang ayaw mo sa kanya? Yung nauna ako sa kanya. Correct! Sorry na! Hindi na nga! Hindi, pagod na Jeo! kasi si Empoy. Pagod si Empoy. Pero, di ba, syempre kumikita na si Empoy. Nag-usap tayo dati, di ba? Meron ka ng negosyo. Tuloy-tuloy ba yan? Hindi negosyo. Parang kainan. Coffee shop. Nagsarado siya ko yun nung pandemic. Nagsara na siya. Hindi mo na binuksan nung nag-normalize na. Hindi na. So wala kang negosyo ngayon? Wala akong negosyo. So, may negosyo din ba si Kim? Ako, binibenta ko po yung balls ng jowa ko. Totoo ba? Opo, embutido balls po yun. Teka muna, baka ma-misinterpret nila yun. At hindi naman natin alam kung mayroong magtatangkang yung balls ni Gerald. Okay. Makita kita ng picture. Nung ako nagbebenta ako, nakasulat dito. Tikman yung balls ng jowa ko. Embote balls po kasi ang pangalan. Pero Bago, embutido siya. Embutido balls po siya. Crispy embutido balls. Ano po yun? Matagal na siyang dream ni Gerald na business kasi yung nanay niya magaling magluto ng embutido. So, nag-isip kami ni Jack kung paano siya magiging business. So, maliit lang na food stall. Tapos next year magkakaroon ng pwesto sa Makati na maliit. Wow. Opo. Tapos mura lang. Mga 130 pesos rice bowl. Tapos So, meron yan po lang. kaming pet business. Nagde-design po ako ng pet clothes. Talaga. Tapos binibenta ko po online, Boopy Pet. Tapos meron po kaming chocolate drink. Tapos next year meron po akong i-launch. Hindi ko pwede sabihin, pero bibigyan kita. So puro ito pagkain. Pero pagkain. Opo. Tsaka retail din, damit, ganyan.
At first pa, ay gusto na ng parents mo si Gerald for you. The truth. The truth, wala naman po kasi silang sinabi sa akin na ayaw nila, gusto nila. Siguro nung first ako nagka-boyfriend, kasi bata pa po ako noon. So meron silang, mag-focus ka muna sa studies mo or sa work na gusto mo. Kasi nung nag-meet kami ni Gerald, 20s na ako eh. They're just very supportive and understanding sa mga decisions ko, I think. Kaya din po, lagi ko sinasabi, I'm blessed to have parents like them na supportive kasi hahayaan talaga nila akong gawin ng isang bagay para at the end of the day ako yung matuto. Na sana matuto ako. But of course, with their guidance also. Kasi sumusunod naman po ako sa kanila. Parang they would let me fly but at the same time, pag mahulog ako, at least ako yung may kasalanan. Yung ganon. But they will be there to help me stand up still. Yung setup niyo ni Gerald, okay sa parents mo? Yung nag-live-in po kami, at first hindi. As in, talaga, pandemic po kasi kaming nag-live-in ni Je. Hindi siya planado. First time ko pong bumukod. Kasi, ang daddy ko po kasi ibibigay talaga niyan lahat sa anak eh. Kumbaga, nung nag-aral po ako, birthday ko, binigyan niya ako ng, para hindi ako mag-commute, nag-kotse. Ganun. Yung alam mo yung OFW siya, pero pipilitin niyang ibigay sa anak niya. Kahit di naman kami mayaman, yung maghulugan siya ng sedan, yan. Ako kasi, hindi ko po alam mamaogs eh. Ako yung tipo ng tao na umalis ako dun sa poder na yun kasi gusto kong may ma-reach for myself na ako lang, para maging independent ako. Kasi nga lumaki po akong dependent sa kanila, literally and figuratively. So anyway, nag-pandemic, yun pa yung first year na lumipat ako sa QC, nag-artista na ako. Walang mag-aalaga sa akin, walang mag-isa. Walang babae. So si Je, nag-stay siya with me, tapos kasama namin yung mama niya. Kasi nga matanda na, mag-isa sa Tondo, so para sama-sama kami. So kailangan ko sabihin kay Mami at Daddy, grabe po yun. Na-corner po yun ng via Zoom. Oo, corner siya via Zoom. Pero syempre wala na ring magawa kasi ilang taon na ako na. I was already 29. Off age naman na. Pero lahat kasi ng ginagawa ko alam ng parents ko. So meron pa rin ako. Alam ko po masasaktan. Nung time na meron ako, sabi ko, alam ko na during that time na hurt yung daddy ko in a way kasi iba yung gusto nila for me supposedly pag mag-settle down. Pero because of the pandemic na nangyari, wala tayong magawa. So si Je, meron na lang kami na we would prove to my parents na in a way, yung iniisip nilang masama, hindi ganon. Tsaka we work together. May kami, may vlog. Marami kayong common Opo, may mga events na online na kami magkasama kailangan sa camera, sa webcam. So wala din magagawa eh. So pero wala kang pakialam kung sasabihin ng ibang tao, ba't nag-live-in kayo? Ba't hindi pa kayo magpakasal? Sa totoo lang, I really parang ayoko na lang pansinin. Darating din kami dyan, promise. Pinitest nyo lang yung isa't isa kung kayo pa rin sa ending. Opo, may ganon eh. But I know that syempre hindi naman din siya like for everyone. It's not for everyone. It's not everyone's cup of tea. And I respect that, especially kasi most of the Filipinos very conservative also. I respect I respect their opinions naman din po. Pero kami din kasi ni Je, again, we're off age already. 32 na po ako ngayon. And Je's already 40. Pero pag meron akong mga younger na friends, ganito dapat kailangan magpakasal muna kayo. Kung gusto nyo magsama kayo, make sure na paninindigan nyo yung decision nyo. Pero make sure na alam nyo ang ginagawa nyo. Sinasabihan ko naman yung mga younger friends ko. Tapos sabi ko, iba yung edad ko iba yung mga napagdaanan ko sa mga pinagdadaanan nyo. I would always explain it to them. So it's really something Mama Ogs na mahirap ipaintindi sa lahat. Hindi man lahat kasi makakaintindi. At hindi lahat bukas ang utak. Ikaw naman, Empoy, was there a time na nalulung ka sa isang babae? Sobra kang head over heels? Yung sobra kang na-in-love? Tapos, maliban sa character ko sa pelikula. Nakakatawa yung mga tanong ni Coach. Yeah, may ganun na point sa life ko siguro before. Pero hindi talaga ako sumuko sa ganung pagkakataon. Nasa ibang bansa na siya, may siyang sariling family. Nagkakausap kami, congratulate siya sa lahat ng achievements, something. Pero ang sarap lang kasi, isa siya sa inspirasyon kung bakit ako nagpatuloy. Kahit hindi kayo nagkatuluyan, bakit siya naging inspirasyon sa'yo? Kasi siya naging artista din siya dati. FHM model, something din. Kilala ko. Hindi ko alam kung kilala niyo, pero modelo. Research ako mamaya. Naging kayo o niligawan mo? High school, college, something. Takot ka bang ma-in love dahil takot ka dun sa magiging sagot ng babae? Baka hindi ako tinto seryosohin. Wala ka bang ganyang thinking? May mga ganun instinct sa akin dati. Kasi talaga namang
hindi mo maiaalis yun minsan. Kasi wala ka pala patunayan sa buhay. Siguro ngayon may laban na ako sa pero when you say may laban, may pera ka na kasi. hindi, yung mga ganitong sitwasyon, yung mga naabot ko sa buhay, malakas na loob ko, sumubok ulit. Right now, wala kang nililigaw. Wala. Siyempre, Empoy, marami ka ng tagahanga. Madalas kang mapanood sa Netflix. Ano yung maipapayo mo sa mga nagnanais mag-artista na tumapak sa showbiz, gustong maging tulad? Sa buhay ng tao, huwag kang susuko. Yung nasimulan mo, yung na-try mo na kahit na nag-fail ka, lagi mo pa rin tignan yung pagkakataon na makakapasok ka doon. Katulad nung nangyari sa akin sa industriya, nung nag-start ako in the year 2003, hindi ako natanggap nung first audition, second audition. Marami kang rejection. Maraming rejection. At third audition ako nakapasok. Yun yung gusto kong malaman ng mga tao kung sino man yung nagnanais na pumasok sa industriya. Huwag kayong susuko sa mga pagsubok at saka yung goal nyo sa life, makakamtan yan at mararating yan basta walang sukuan. At lagi nyong isama sa mga desisyon nyo sa buhay si God. Yun talaga. Si Kim ay isa rin niya taga-teatro din to. Mahusay rumarte, ganyan. Marami ka rin bang rejections noon bago mo na-penetrate ito? Yes. Quick story, Mama Ogs. Ang name ko, galing siya sa Miss Saigon. Kim, Miss Saigon. So, nung nagkaroon ng first audition dito, nung Saigon, batch pa ni Ate Shane, Rachel Ango, hindi ako natanggap. Kasi hindi ako talaga theater actress before. Amateurista, singer. So, hindi ko alam kung paano sa theater, paano ano. So, hindi ako natanggap talaga. Iyak ako noon kasi wala, akala ko matatanggap ako. Kasi galing ako sa pagkapanalo noon ng W Copa, TFC Popstar, yung mga ganun. So, akala ko, okay na. Pero hindi. Kumbaga parang bumalik ako dun sa idea na kinakailangan ko laging matuto ulit. Kasi lagi ko sinasabi sa mga mas nakakabata din po sa akin. Kahit po sa mas matanda din actually na never stop learning. Yung kahit nandun ka na or meron ka nang nagawa, wag mong iisipin na ikaw na yung pinakamagaling. Kaya mo na to, magyabang ka na, ganyan, tapos di ka na mag-aaral. No. You should always go back kung saan ka nag-start. Mag-aral ka na ulit, mag-workshop ka ng mag-workshop. Kahit alam mong kaya mo na to. Yung alam yung nangangalawang, yung gano'n, yung idea na gano'n, it's not really that eh. Para rin sa sarili mo na it will really ground you and humble you to be able to learn again and again and again. So yung sabi niyo po na marami ba akong rejections before? Opo, madami. Madami akong rejections before kasi syempre may mga taong they won't really believe in you. Hindi nila maiisip na kaya mong gawin. Actually, may isi-share nga po ako ngayon, 13 years ago. Meron akong audition na pinuntahan. Tapos, naririnig ko yung mga bulong-bulong. Sige. Galing siya kumanta, kaya kumanta. Pero hindi siya maganda. Hindi naman siya maganda, hindi niya kakayanin yan. Hindi siya pwede, hindi siya bagay. So, ako po, as a person, tanggap ko kung sino ako. Tanggap ko kung hanggang saan ako, alam ko kung hanggang saan. Pero alam ko na kaya ko pang matuto. Meron akong talent na pwede akong hindi, kaya ko yan. Hindi talaga ako tumigil kahit ilang beses ng rejections and a lot of people saying things behind my back. It's a cycle. Until now, there are still rejections. Until now. But because of your looks? Well, iba-iba. Ngayon iba na yung factors. Iba na yung factors, of course. But when you say kasi rejections, there are different kinds of rejections, I think. Parang whether it be because of your looks or whether it be because of certain situations na hindi pa pwede. Yung alam niyo yun, I don't see rejection as one lang eh. Parang challenges na siya for me right now. So, instead of using the term rejection, ngayon gamit ko na sa kanya challenges. Na pag may challenges ka na hinaharap ngayon, lagi mong itanong sa sarili mo, bakit mo to ginagawa? Lagi kang dapat bumalik dun sa umpisa para maalala mo yung purpose mo on why you want. Ako po kasi yung purpose ko when I started, I would want to represent that kid, yung ako na meron ako. Ano kayang gusto kong gawin pag laki ko? Hindi ko alam. Kaya ko ba? Dahil sa dami ng rejections, I wanted to prove not just to people but to myself na kaya ko. I can be that person as long as I believe that I can be that person.